How to rescue and evacuate wounded comrades under fire. Sa gitna ng labanan, kung saan ang kaguluhan ay naghahari at ang mga buhay ay nasa balanse, ang kakayahang ligtas na ilikas ang mga casualty ay higit sa lahat. Ngayon, sinisiyasat natin ang mga kritikal na kasanayan sa pagsagip at transportasyon, na kumukuha ng inspirasyon mula sa magigiting na mga sundalong Pilipino na nag-navigate sa mga komplikado ng pagkubkub sa Marawi, dinadala ang kanilang mga sugatang kasama sa kaligtasan sa gitna ng matinding digmaan sa kalunsyaran. Rescue and transportation of casualties. Pagsagip at transportasyon ng mga casualty. Sa isang sitwasyon ng labanan, ang iyong kakayahang mabilis at ligtas na iligtas ang isang nasawi ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isipin ang magigiting na sundalong Pilipino noong Marawi Siege, na nagligtas sa mga sugatang kasamahan sa ilalim ng matinding sunog. Ang kanilang tapang at mabilis na pag-iisip ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Ngayon, oras mo na para matutunan ang mahahalagang kasanayang ito. General Principles, Assess, Plan, Act. Pangkalahatang prinsipyo, pagsusuri, plano, kumilos. Tandaan, ang unang tuntunin ng first aid ay gamutin ang nasawi bago ilipat ang mga ito. Gayunpaman, sa labanan, maaaring hindi palaging pinapayagan ang sitwasyon yon. Dito pumapasok ang mga rescue procedure. Isipin na parang isang operasyong militar. Kailangan mong suriin ang sitwasyon, planuhin ang iyong mga aksyon, at pagkatapos ay isagawa ang mga ito ng mabilis at mahusay. Ang susi ay unahin ang kaligtasan ng iyong sarili at ng nasawi. Task identification, knowing what needs to be done. Pagkilala sa gawain, pag-alam sa kailangang gawin. Bago ka magmadali sa pagkilos, maglaan ng ilang sandali upang suriin ang sitwasyon. Ito ay parang isang reconnaissance mission, kailangan mong magtipon ng intel bago ka makisali. Tanungin ang iyong sarili, anong nangyari? Ilan ang nasawi, at ano ang kanilang mga pinsala? Ano ang tactical na sitwasyon? Saan matatagpuan ang mga nasawi, at ano ang kalupaan? Anong mga mapagkukunan ang mayroon ka para sa pagliligtas? Mga kalagayan ng pagsagip, ang kapaligiran sa larangan ng labanan. Kapag alam mo na kung ano ang kailangang gawin, isaalang-alang ang kapaligiran kung saan ka nagtatrabaho. Ito ay tulad ng pagtatasa sa larangan ng digmaan bago ang isang maniobra. Kailangan mo ba ng karagdagang tauhan, espesyal na kagamitan, o suportang medikal? Mapanganib ba ang lupain? Ano ang lagay ng panahon? Ang oras ay madalas na isang kritikal na kadahilanan, lalo na sa mga sitwasyon ng mass casualty, kaya kailangan mong gumawa ng mabilis at matalinong mga desisyon. Evacuation, getting our comrades to safety. Pagdala sa ating mga kasama sa kaligtasan. Inilipat namin ang focus mula sa direktang pangangalaga sa casualty patungo sa mga pamamaraan ng paglikas. Isipin ang kaguluhan ng isang larangan ng digmaan, tulad ng digmaang lungsod noong Marawi Siege. Ang mga sugatang sundalo ay kailangang may hatid ng mabilis at ligtas sa mga pasilidad na medikal, at tungkulin nating gawin iyon. Kapag posible, gumagamit kami ng mga espesyal na sasakyan tulad ng mga helicopter at ground ambulance para sa paglikas. Ngunit sa init ng labanan, maaaring kailanganin mong umasa sa iba pang mga sasakyang militar. Kaya naman mahalagang malaman kung paano ihanda ang mga casualty para sa transportasyon at ikarga ang mga ito sa iba't ibang uri ng sasakyan. Order of Evacuation, Tri-ABE, pag-una sa buhay at limb. Katulad sa isang tri-age na sitwasyon, may utos sa paglikas. Ito ay tungkol sa paglabas muna ng mga pinakakritikal na kaso. First priority, unang prioridad, ito ang mga nasawi na may mga pinsalang nagbabanta sa buhay, tulad ng matinding pagdurugo, mga problema sa paghinga, o trauma sa ulo. Isipin sila bilang ang pinakakagyat na mga pasyente sa isang emergency room. Kailangan nila ng agarang paglikas sa isang pasilidad na medikal. Second priority, pangalawang prioridad, ang mga casualty na ito ay may malubhang pinsala ngunit hindi kaagad nagbabanta sa buhay. Isipin na sila ay nangangailangan ng agarang pangangalaga ngunit hindi kinakailangan sa unang yugto ng paglikas. Karaniwang maaari silang maghintay ng mas matagal para sa transportasyon. Third priority, ikatlong prioridad, ito ang mga naglalakad na sugatan, na may mga menor de edad na pinsala na naayos na. Maaari silang ilikas pagkatapos ng mas kritikal na mga kaso. Tandaan, ito ay isang patnubay,
at ang aktwal na pagkakasunod-sunod ng paglisan ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon. Ngunit ang pag-unawa sa mga pangkalahatang prioridad ay mahalaga para sa paggawa ng mabilis na mga desisyon sa larangan ng digmaan. Plano ng aksyon, ang diskarte sa pagsagip. Ngayon ay oras na para bumalangkas ng iyong plano, tulad ng isang komandante ng militar na gumagawa ng diskarte. Isaalang-alang ang kalagayan ng biktima, ang kapaligiran, at ang mga mapagkukunang magagamit. Ilang oras ka pa, ano ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan upang maihatid sa kaligtasan ang nasawi? Tandaan, ang bawat sitwasyon ng pagliligtas ay iba. Walang one-size-fits-all na solusyon. Kailangan mong iakma ang iyong plano sa mga partikular na pangyayari, tulad ng pag-aayos ng isang commander ng militar sa kanilang diskarte batay sa mga galaw ng kaaway. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyong ito at paglalapat ng mga ito sa larangan, maaari kang maging isang epektibong tagapagligtas, na may kakayahang magligtas ng mga buhay sa ilalim ng kahit na pinakamahirap na mga kondisyon. Tandaan, ang iyong pagsasanay at mabilis na pag-iisip ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa isang kapwa sundalo. Manual carries. Tatalakayin natin ang mga manual na pagdadala. Isang pangunahing kasanayan kapag ang isang stretcher ay hindi magagamit o praktikal. Isipin ang labanan sa Marawi, kung saan kailangang dumaan ang mga sundalong Pilipino sa makipot na eskinita at mga kalsadang nagkalat ng mga durog na bato, na kadalasang dinadala ang kanilang mga sugatang kasama sa ligtas na lugar. Manual carries, ang iyong human stretcher. Ang manual carries ay mga pamamaraan para sa pagdadala ng mga casualty gamit lamang ang iyong lakas at katawan. Ang mga ito ay pisikal na hinihingi at maaaring maging peligroso kung hindi gagawin ng tama, ngunit maaari silang magligtas ng buhay sa mga emerhensya. Isipin ang iyong sarili bilang isang ambulansya ng isang tao, na nagdadala ng iyong nasugatan na kasama sa kaligtasan. Choosing the right carry, factors to consider. Ang pinakamahusay na pagdala ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan. Ang iyong lakas at pagtitiis, huwag mag-overestimate sa iyong mga kakayahan. Pumili ng carry na maaari mong suportahan para sa distansya na kailangan mong maglakbay. Timbang at pinsala ng casualty, ang isang mas mabigat na casualty o isa na may partikular na pinsala ay maaaring mangailangan ng ibang carry kaysa sa isang mas magaan o mas malubhang na sugatan. Terrain at mga balakid, isaalang-alang ang kapaligiran na iyong dina-navigate. Ang isang carry na gumagana sa bukas na lupain ay maaaring hindi angkop para sa masukal na gubat o matarik na mga dalisdis. One-person carries, the lone lifesaver. Kapag ikaw lang ang available na tumulong, ang mga dala ng isang tao na ito ay maaaring maging napakahalaga. Fireman's carry, ito ay isang klasikong carry kung saan ang nasawi ay nakasabit sa iyong balikat. Ito ay medyo madaling isagawa at nagbibigay daan sa iyo na malayang gumamit ng isang braso. Support carry, kung ang biktima ay maaaring maglakad o tumalon ng may kaunting tulong, gamitin ang carry na ito upang magbigay ng suporta. Para kang saklay para sa nasugatan mong kasama. Arms carry, ito ay kapaki-pakinabang para sa maikling distansya o kapag inililipat ang isang nasawi sa isang stretcher. Itinaas mo lang sila sa ilalim ng kanilang mga bisig at dalhin ang mga ito tulad ng isang pakete. Saddleback carry, para sa mga may malay na casualty. Kinapapalooban sila ng carry na ito na nakaupo sa iyong likod habang ang kanilang mga braso sa iyong leeg. Ito ay tulad ng pagbibigay sa kanila ng isang piggyback ride. Pack strap carry, ito ay mabuti para sa katamtamang mga distansya. Ang bigat ng biktima ay mataas sa iyong likod, na iniiwan ang iyong mga braso na libre. Pistol belt carry, ito ay perpekto para sa mas mahabang distansya. Ang nasawi ay sinigurado sa iyo ng isang sinturon, na iniiwan ang iyong parehong mga kamay na libre para sa pagdadala ng mga armas o pag-navigate sa mga hadlang. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng built-in na harness para sa iyong kasama. Pistol belt at neck drag, ang mga ito ay kapaki-pakinabang para sa mga maiikling distansya sa mga sitwasyon ng labanan, na nagpapanatili sa iyo at sa nasawi na mababa sa lupa. Cradle drop drag, ito ay madaling gamitin para sa paglipat ng biktima pataas o pababa ng hagdan. Talagang ikinuduyan mo ang kanilang ulo at katawan sa iyong mga bisig habang ang kanilang mga binti ay nakaladkad sa likod. Tandaan, ang pagsasanay ay ginagawang perpekto.
Maging pamilyar sa mga dala na ito upang may sigawa mo ang mga ito ng mabilis at ligtas kapag kinakailangan. Ang iyong kakayahang iligtas ang isang nasugatan na kasama ay maaaring magligtas ng kanilang buhay. 2-person carries and improvised litters. Sinaklo namin ang iba't ibang paraan upang dalhin ang isang nasawi kapag ang stretcher ay hindi isang opsyon. Ngayon, sumisid tayo sa 2 tao na nagdadala at mga improvised na basura, mahalagang kasanayan para sa pagdadala ng mga nasugatan na kasama sa mga mapanghamong sitwasyon. Isipin ang magigiting na mga sundalong Pilipino noong panahon ng pagkubkob sa Zamboanga, na kinailangang ilikas ang kanilang mga nasugatan sa makikitid na kalye at mga gusaling puno ng mga labi. Ang kanilang katalinuhan at pagtutulungan ng magkakasama ay napakahalaga sa pagliligtas ng mga buhay. 2 taong dala, pagbabahagi ng pagkarga. Kapag mayroon kang kaibigan na tutulong, ang 2 tao na nagdadala ay mas mabuting opsyon kaysa mag-isa. Hindi gaanong nakakapagod, mas komportable para sa nasawi, at mas malamang na lumala ang kanilang mga pinsala. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang co-pilot sa isang mahabang misyon. Ibinabahagi mo ang responsibilidad at ginagawang mas madali ang paglalakbay. Narito ang ilang mahalagang dala 2 tao. 2-man support carry, 2-man support carry. Ito ay maraming nalalaman para sa parehong may malay at walang malay na mga casualty. Sinusuportahan ng bawat tao ang isang bahagi ng nasawi, na ginagawang mas madali ang pagmaniobra sa masikip na espasyo. 2-man arms carry, ito ay mainam para sa katamtamang distansya. Dala-dala mo at ng iyong kaibigan ang isa sa mga braso ng biktima, pinapanatili ang mga ito na malapit sa iyong mga dibdib upang mabawasan ang pagkapagod. Sa mga emerhensya, maaari din itong gamitin para sa mga pinaghihinalaang pinsala sa leeg o likod, na may 2 karagdagang tagadala na tumutulong na panatilihing nakahanay ang katawan ng biktima. 2-man fore and aft carry, ito ang pinakamabisang carry para sa malalayong distansya. Inalalayan ng isang tao ang ulo at balikat ng biktima, habang ang isa naman ay sumusuporta sa kanilang mga binti. Ito ay tulad ng isang relay race, kung saan ipapasa mo ang baton, sa kasong ito, ang nasawi, sa iyong kapareha sa kalagitnaan ng punto. 2-hand seat carry, 2 kamay na seat carry. Ito ay isang mabilis at madaling dalhin para sa maikling distansya o kapag inililipat ang nasawi sa isang stretcher. Ikaw at ang iyong kaibigan ay kukuha ng isa sa mga palso ng nasawi at pumwesto sa iyong magkadikit na mga kamay. 4-hand seat carry, ito ay katulad ng 2-hand seat carry ngunit ginagamit ang lahat ng 4 na kamay para sa isang mas secure na grip. Pinakamainam ito para sa mga may malay na casualty na makakatulong sa kanilang sarili. Mga improvised litters, kapag walang available ang stretcher. Minsan, ang isang karaniwang stretcher ay hindi isang opsyon. Baka ikaw ay nasa isang masukal na gubat tulad ng mga bundok ng Basilan o isang disaster zone tulad ng Marawi City pagkatapos ng pagkubkob. Iyan ay kapag kailangan mong maging malikhain. Ang mga improvised na basura ay maaaring gawin mula sa iba't ibang mga materyales. Blanket and poles, ito ay isang klasikong pamamaraan. I-secure ang mga poste, mga sanga, suporta sa tolda, kahit skis, sa loob ng kalahating kumot, poncho, o silungan. Flat surfaces, maghanap ng mga matibay na patag na bagay tulad ng mga tabla, pinto, o kahit na mga hagdan. Pad sa kanila kung maaari para sa kiginhawahan. Rolled blanket, kung wala kang mga poste, igulong ang isang kumot mula sa magkabilang gilid patungo sa gitna upang lumikha ng mga hawakan. Tandaan, ang layunin ay lumikha ng isang matatag na platform na hindi na makakasama pa sa nasawi. Ito ay tulad ng paggawa ng pansamantalang bolsa upang tumawid sa isang ilog. Maaaring hindi ito magarbong, ngunit nagagawa nito ang trabaho. Paggamit ng carries to transfer to a litter. Kapag mayroon ka ng basura, improvised man ito o karaniwan, gumamit ng 2-person carry para maingat na ilipat ang nasawi dito. Palaging tandaan na ilipat ang mga ito bilang isang unit, lalo na kung pinaghihinala ang pinsala sa leeg o likod. Ang iyong kakayahang mag-improvise at umangkop ay mahalaga sa mga sitwasyon ng pagliligtas. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng ito, magiging sapat ka upang ligtas na may hatid ang iyong mga kasama, anuman ang mga pangyayari. Paglipat ng casualty, ang 4-man litter squad. Sinaklo namin ang mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga sa casualty at manual na pagdadala. Ngayon,
lumipat tayo sa isang mas pinagsama-samang pagsisikap, paglikas ng isang nasawi gamit ang isang 4-man liter squad. Isipin ng Scout Rangers ng Philippine Army, na kilala sa kanilang matulin at mahusay na paggalaw sa gubat. Iyan ang uri ng pagtutulungan ng magkakasama na aming nilalayon dito. Ang magkalat ay parang mobile hospital bed, na nagbibigay ng ligtas at matatag na plataporma para sa pagdadala ng mga nasugatang kasama. Ang isang 4-man liter squad ay ang crew na nagpapatakbo ng mahalagang kagamitang ito. Isipin sila bilang isang makinang may langis, bawat miyembro ay gumaganap ng mahalagang papel sa ligtas na paglikas ng nasawi. Preparing the litter, setting the stage. Una, buksan ang mga basura at i-lock ang mga spreader bar sa lugar. Ito ay tulad ng pag-set up ng isang entablado para sa isang pagtatanghal. Kailangan mo ng isang matatag na pundasyon para sa pagkilos upang mabuksan. Preparing the casualty, securing the cargo. Dahan-daang iangat ang biktima sa magkalat gamit ang binagong 2-man carry. Pagkatapos, isecure ang mga ito gamit ang mga strap ng magkalat. Ito ay tulad ng pagstrapang ng cargada sa isang truck. Gusto mo itong maging ligtas at matatag sa panahon ng transportasyon. Positioning the squad, the 4-man formation. Ang bawat miyembro ng squad ay pumwesto sa isang litter handle, kasama ang pinuno ng squad sa kanang balikat ng biktima. Ito ay nagpapahintulot sa pinuno na subaybayan ang kalagayan ng nasawi sa buong paglikas, tulad ng isang kapitan na nangangasiwa sa paglalakbay ng barko. Pagbubuhat at pagdala, pagtutulungan sa pagkilos. Sa utos ng pinuno, lumuhad ang pangkat, hinawakan ang mga hawakan, at sabay-sabay na itinataas ang mga basura. Ang direksyon ng paglalakbay ay nakasalalay sa lupain at mga pinsala ng nasawi. Level ground o pababa, dalhin muna ang mga nasawi na paa, maliban kung sila ay may bali sa binti. Paakyat o hagdan, dalhin muna ang mga ito sa ulo, maliban kung sila ay may bali sa binti. Pinipigilan nito ang bigat ng kanilang katawan mula sa pagdiin sa nasaktang binti. Tandaan, ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para sa matagumpay na paglikas. Ang komunikasyon, koordinasyon, at pagtitiwala sa iyong mga kapwa-sundalo ay susi upang maihatid sa kaligtasan ang nasawi. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng ito, ikaw ay nagiging higit pa sa isang sundalo, naging tagapag-alaga ka ng buhay ng iyong kasama. Sa init ng labanan, ang kakayahang iligtas at ihatid ang mga sugatang kasama ay patunay ng lakas at habag ng Philippine Army. Tandaan, ang bawat buhay na naligtas ay isang tagumpay mismo. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng ito at pagtatrabaho bilang isang pangkat, masisiguro mong walang maiiwan na sundalo. Patuloy na magsanay, at maging handa. Dahil sa harap ng kahirapan, ang iyong mga kakayahan at dedikasyon ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba.